Kung estudyante ka, sigurado akong mapagdadaanan mo ang calculus, gaya ng limits. Pero bakit ba natin inaaral ito? At para saan ito? Dito sa video na ito, tutulungan kita ma-appreciate ang inaaral mo. Tara, sabay nating intindihin ang limits. Ano ba ang limits? Imaginin mo nasa bisikleta ka. Ang goal mo kaya ka nagbibisikleta, papunta dun sa stop sign, ay para malaman mo yung behavior ng bisikleta mo. Habang papalapit ka ng papalapit sa stop sign, nag-iiba ba ang bilis mo? Gumigewang-gewang ba ang bisikleta mo? Maganda ba takbo ng bisikleta mo? Ganito rin yung konsepto ng limits. Sa mathematical side, ang purpose ng limits ay malaman ng behavior ng isang function habang papalapit ito sa isang point. For example, may equation tayo na x is equal to x squared minus 4 divided by x minus 2. I-try natin i-substitute x is equal to 2. F of 2 is equal to 2 squared minus 4 divided by 2 minus 2. And kung calculate natin to, 2 squared is 4. 4 minus 4, 0. Tapos 2 minus 2, 0 din. Bali itong function natin, pag 2, ang x natin, undefined ang lumalabas. Ang undefined magkaiba sa 0 ah. Yung undefined, hindi natin alam kung anong laman. Hindi natin alam yung behavior niya. Hindi natin alam kung anong value niya. Hindi natin alam kung pataas, pababa, pakaliwa, pakanan, pa-horizontal, pa-vertical, pa-diagonal. Hindi natin alam. Para malaman natin yan, susubukan natin mag-substitute ng numbers na malapit sa 2 para malaman natin yung value ng y habang papalapit ito ng papalapit sa value na undefined. Ito yung x-axis natin. Andito yung 2. Sinubukan natin to i-substitute dito sa function natin kanina. At ang lumabas na value ng y ay undefined. Try natin i-substitute itong mga values na malapit sa 2 para makita natin yung value ng y malapit dun sa undefined. Ang gagawin lang natin ay i-substitute lahat itong mga x values natin dito sa f of x natin. Pag sinubstitute natin itong 1 sa f of x natin, ang lalabas na sagot ay 3. Sa 1.5 naman, 3.5. Sa 1.999, 3.999. At sa 2.001, 4.001. Sa 2.5, 4.5. At sa 3 ay 5. Kung mapapansin nyo, yung values na nakikita natin ay papalapit sa 4. Susubukan natin yan i-graph para ma-visualize natin. Ito yung graph natin. So, makikita nyo, in-input ko na yung function natin na x squared minus 4 divided by x minus 2. Tapos, naglagay na rin ako ng point na 2, 0 para i-represent yung x is equal to 2 natin. Kung iti-trace natin from point papunta dun sa line, makikita natin na kung x is equal to 2, dapat 4 ang y natin. Pero tama ba na 4? I-try natin i-zoom. Parang ganito yung sinosolve natin kanina. Tinitingnan natin kung ano yung behavior ng line habang papalapit tayo ng papalapit sa point na undefined. At yan, kung makikita nyo, butas siya. Hindi siya continuous line. Kaya siya butas kasi hindi natin ma-represent sa kahit anong number ang undefined. Kasi hindi natin alam yung meaning niya. Ngayon, gagamitin na natin yung limits. Kanina, sa pinag-solve natin, ginamit natin yung mga values ng x na malapit doon sa undefined value. Gaya ng 1.999 tsaka 2.001. Nakita natin na palapit siya ng palapit sa 4. Dito sa pag-solve natin ng limits, tatanggalin niya na yung pag-assume natin ng mga numbers na malapit sa 2. Pag sinolve natin yung limits, lalabas ka agad yung sagot na limit bago ma-reach yung undefined. Limit as x approaches 2 is equal to x squared minus 4 divided by x minus 2. Itong numerator natin pwede nating gawing difference of squares. Kaya magiging x plus 2 x minus 2 divided by x minus 2. Cancel lang natin to. Ang matitira ay x plus 2. Ngayong na-simplify na yung function natin, pwede na tayong mag-substitute. Limit as x approaches 2. Substitute natin yung 2. 2 plus 2 is equal to 4. Bali, ang sinasabi lang ng equation natin dito, the limit as x approaches 2 is 4. Sa madaling salita, 4 ang value ng y bago maging 2 ang x. Kaya 4 ang limit natin dahil yun yung dulo bago maging undefined yung function natin. Kaya tayo nagsosolve ng limits ay para malaman natin ang behavior ng function natin. Pwede natin magamit ito para sa pag-predict ng mga graph or trends para mag-compute kung ano ang carrying capacity ng hanging bridge bago ito masira or ma-reach yung limit niya na bigat. At ano ang behavior ng isang bagay habang papalapit ito ng papalapit sa speed of light. Nice! Congrats! Alam mo na kung bakit ka nagsasolve ng limits.
Kung nahihirapan ka mag-solve, huwag ka mag-alala kasi naranasan ko din yan. Actually, alam ko kung saan ka banda nahihirapan. Kung gusto mo na tulungan kita, bisita ka lang sa page ko at katukin mo yung follow button. Makikita mo yung ibang video doon.